Kaya dapat ang tawag kay Atty. Baligod, hindi abogado kundi sastre. Kasi mahilig magtahi. Magtahi ng kwento. Pag nabuko ay that's oversight niya. Error lang. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin si Atty. Baligod. Kasi sabi dito sa report ng UNTV, iniling niya na dapat daw i-dismiss yung mga kaso na cyber libel laban sa mga 18 Malita boys. Patong-patong na kaso ay inaabot ng mga Malita boys. Sa bagay, ito, hanap buhay din naman ito ni abogado siya eh. May nagpupundo din siguro. Parte na to ng hanap buhay din ni Atty. Baligod, pati ni Mike Defensor. Bakit kasi anyan, Mr. Maravillas, may mga nagpapaniwala pa dyan? Di ba? Ganyan na yung mga history niyan. May nagkikinabang siyempre, mga kababayan, sa kanilang kwentong kutsero, alangan man. Kanya-kanyang hanap buhay. But anyway, ganon talaga po dito sa ating mundo. Ngayon, kung pabubudol kayo sa kanila, di problema nyo na yan. Ito si Atty. Baligod po. Alam ng modus nito. Umusok noon mga kababayan, remember? Si Miriam Defensor Santiago, gustong ipadisbar siya. Gustong ipadisbar itong si Atty. Baligod. Noon pa, nung buhay pa si Miriam Defensor Santiago, bistado na po ang modus nito. Modus talaga niya, Mr. Maravillas. Anong tawag mo dyan kung hindi modus? Ano ba? Mula pa nung panahon ni Miriam Defensor Santiago, hanggang po sa sabog na issue ng 18 Malita Boys, paulit-ulit po ang kwentong kutsiro nitong si Atty. Baligod. Hanggang mula 2014 hanggang sa kasalukuyan, patuloy pong ginagawang laruan nitong abogadong to. Ang legal na sistema, hindi ninyo nalata. Ang pagpapakalat po ng mga listahan ng mga huwad na mga testigo. Ang kanyang patuloy na pagtatago doon sa mga katagang error, nagkamali lang niya. May kasabihan po tayo, falsos in uno, falsos in omnibus, gasgas na po na kasabihan sa Latin. Kapag nabibisto, yun ang depensa niya mga kababayan, nagka-error lang niya. So itong si Baligod mga kababayan, dapat ito, tinuluyan na pinadisbar. Di ba? Hindi na po bago itong estilo ni Atty. Baligod. Remember nung kasagsagan ng PDAF, yung pork barrel scam, ginamit niya po ang ganitong maruming taktika ng mga paninira na naging mitsa ng kanyang karira bilang abogado sa kaso. Idinawit noon mga kababayan ang pangalan ng batikang senadora na si Miriam Defensor Santiago sa kumalat na bersyon ng Ben-Hur-Loy list. Yan yung report ng Rappler noon. Miriam wants Baligod's head over Loy's list. Umusok si Miriam Defensor Santiago. Gustong ipadisbar ni Miriam si Baligod. Sabi ni Miriam Defensor Santiago, it appears that Baligod by his own admission concocted the list and distributed it. It also appears that Loy dismissed Baligod and is now represented by lawyer Ranji Mendoza. The incumbent lawyer has told media that Loy had nothing to do with the preparation of the so-called Loy list. If so, then Baligod should take full responsibility, sabi po ni Miriam Defensor Santiago. Kaya dapat ang tawag kay
ay tawag kay Atty. Baligod, hindi abogado, kundi sastre. Kasi mahilig magtahi. Magtahi ng kwento. Pag nabuko, ay that's oversight niya. Error lang. Ayan. Hindi natin maintindihan kung bakit pinapatulan pa to. Sabi ni Atty. Carlo Ibanez, yan, 18 Marines and Attorney Baligod, nabigyan namin ng maleta mga congressman kasama si Laila de Lima. Ay sorry, hindi pala congressman si de Lima noon. Sorry po. Typo lang po, pero yung ibang sinabi namin, totoo po yon. Nabigyan din po namin ng maleta si Loren Rigarda. Ay sorry po, nagkamali lang po kami ng pagdawit kay Loren. Pero maniwala kayo, lahat ng sinabi naming iba, totoo yun. Ito po ang mga nabigyan ng maleta, nasa larawan, kasama si Kiko Pangilinan. Ay sorry po, wala naman kaming sinabing kasama si Kiko. Nagkamali lang po nang naipakita yung picture na yon. Pero maniwala kayo, lahat ng sinasabi naming iba, totoo yun. Maniwala po kayo. So hindi lang isang beses nagkamali, hindi lang dalawang beses nagkamali, 3 beses nagkamali, not once, not twice, but thrice. Maniwala pa kayo? Pag naniwala kayo, mga kababayan, talagang mga mahina kayong nilalang. Kasi harap-harapan na kayong niluloko, naniniwala pa kayo. Ano ba, mga kababayan? Bistado, mga kababayan, si Baligod, maging ng NBI, pati ng Ombudsman. Mismo ang National Bureau of Investigation ay naglabas po, mga kababayan, ng ulat ng mga dokumentong hawak po ni Atty. Baligod manipulado dahil po sa grabing gulo at pagkapare-pareho ng kwento nitong 18 Maleta Boys. Puwersa sila, mga kababayan, ng Ombudsman na gumawa ng kanilang kanya-kanyang individual na salaysay dahil halatang iisang tao lang po ang nag-imbento ng maling script kaya nagkakabuhol-buhol ang kwento. At dahil po sa kapal ng muka at pagpapakalat ng fake news at na para magsagawa ng destabilization at demolition job, sunod-sunod na ganti ng batas ang inaharap ngayon ni Atty. Baligod at ng kanyang 18 Maleta Boys. Kaya ngayon, inihiling niya na i-dismiss daw yung mga kaso, cyber libel. Tinambakan ng kaso po. Nalulunod sila ngayon sa napakaseryosong mga kaso ng cyber libel dahil po sa tindi ng pinsala sa reputasyon ng kanilang mga inakusahan. Patong-patong na kasong cyber libel ang isinampa sa iba't ibang mga prosecutor's office ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. At siyempre, hindi rin pinalampas ng mga mambabatas ang pag-ain ng kanilang reklamo para papanagutin si Atty. Baligod sa pang-aabuso po sa panunumpa sa ilalim ng batas. So bilang isang opisyal ng korte, si Atty. Baligod, mga kababayan, ay may sagrado siyang tungkulin sa ilalim po ng Code of Professional Responsibility and Accountability or CIPRA na itaguyod po yung katotohanan at huwag linlangin ang publiko o kaya yung institusyon ng katarungan. Ang kanya, mga kababayan, na paulit-ulit na pagpaparada ng mga faking affidavit at walang basihang listahan, hindi po siya simpleng pagkakamali. Ito ay sadyang pattern ng malisyosong paninira at pagpapalagana po ng faking balita. Ang legal na prinsipyo, mga kababayan, ay malinaw. Falsos in uno, falsos in omnibus. False in one, false in everything. Alam ito ni Atty. Baligod. So kung ang 18 Maleta Boys ni Atty. Baligod ay paulit-ulit po na nagkakamali sa mga batayang detalye ng kanilang mga akusasyon, paano pa natin paniniwalaan
ang kanilang buong kwento. Yan ang seryosong tanong, mga kababayan. Mula sa pagiging abogadong itinakwil at sinibak ng kanyang mismong kliyente noong 2014, sinibak siya ni Ben Horloy. Tinanggal po. O, di ba? Hanggang ngayon sa issue ng kanyang Maleta Boys, iisa po ang kanyang estilo. Mag-ingay sa media kaya puro papriskon. May pumapatol pa rin. Yan sabi ko, bakit kasi pinapatulan pa ng mainstream media na i-cover yung mga kasinungalingan nito? Di ba? Gamit yung mga peking listahan. At kapag hininga ng matibay na ebidensya at dinala sa korte, gamit po yung napakaraming cyber libel cases. Doon magtatago siya sa likod ng salitang error at oversight. Huwag po tayong paluloko sa ganito mga style. Malinaw na ginagawang laruan, mga kababayan, yung ating batas at justisya para lang po sa pansariling agenda. Ang isa pong abogado na nawala na po ng moral integrity at patuloy na gumagamit ng mga huwad na testimonya para sa political destabilization na malinaw, ay hindi po karapat-dapat na manatili sa listahan ng mga manananggol. Kailangan i-disbar na po ito, mga kababayan. Tulad ng gustong ipadisbar ito noon, mga kababayan ni Miriam Defensor Santiago. So ang kanya pong irresponsabling asal ay tahasang pagmaliit sa rule of law. Kaya nararapat lamang na dinggin ng Korte Suprema, mga kababayan, ang panawagan para sa kanyang tuluyang disbarment. Ang batas po ay kalasag para sa katotohanan at hindi po laruan ng isang abogadong nagtatago sa likod ng oversight at error. Tuwing mabibisto ang kanyang mga peking balita, mga manipuladong dokumento, tulad ng error lang daw yung nangyari kay Loren kaya tinanggal. Napunta kay Erwin Tulfo yung maleta. At saka yung serye ng sablay, mga kababayan, na demolition job. Kailangan na po ito natuldukan ng Supreme Court, mga kababayan. Hindi po pwede yung ganito. Tama po, mga kababayan? Ayan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.